What's up guys, Von Campos here. Welcome back or welcome to my channel. It's been a while. Wow. And I've been gone for the past few months. And honestly, hindi ko alam paano sisimulan tong video na to. Pero yun, siguro this would be my comeback video. I will explain kung ano mga nangyari ditong mga past few months. And ayun, gusto ko lang ikwento kung ba't ako nawala. Yeah, maraming nangyari. First, nawala ako sa social media dahil nag-struggle ako sa binge eating. Siguro more on that later. Tapos, siguro dahil sobrang busy na rin ng life in general. So work, transition period in life. And yun, basically, I've been dealing with a lot of stuff nitong past few months. And yung dog ko, si Chanel, she passed almost 2 months ago. So, dagdag pa yun, isang malaking heartbreak and dagdag pa siya kung bakit I needed time for myself, I guess. And then, yeah, I've been parang receiving messages, ano na nangyari sa YouTube ko and sa pag-create ko ng content and everything. And kung ano yung mga pinagkakaabalaan ko, kung ba't ako nawala. Ayun, first is, yun, I guess, sobrang na-busy talaga sa life in general, sa work, and sa life. And if you can see, nasa new space tayo. So more on that sa mga susunod na videos. And ayun, like I mentioned, si Chanel nga, yung pag ko, baby girl, she passed on. Medyo, ayun, mabigat. And until now, mabigat pa rin. And, ayun, parang kailangan ko talaga na time for myself to reflect and to be calm and to be ready na pagka ginawa ko na tong social media thing again. And I guess, before all that, I've been dealing with a lot of frustrations din sa career ko dito sa social media. Well, I guess self-inflicted frustrations. Pagdating sa numbers and all, I think na-mention ko na yun before. So, lahat ng yun nag-combine, naging whirlwind, and naging isang malaking reason kung ba't ako tumigil. And isa sa mga reasons din talaga is yung binge eating ko. So, I guess if you're into bodybuilding, you've dealt with binge eating one way or another. Akala ko okay na ako. Yun, di ba, nag-compete nga ako last year, and after the competition season, sobrang gigil ko talaga. Sobrang parang motivated ako to do my off-season well. And I guess I did for the past parang first few months, I guess. Tapos, yun, nung nag-cut, bigla na lang pumutok. Nagkaroon ako ng mga parang frustrations sa mga basta, ayun. Lagi na ako napaprustrate. And parang my sort of escape, yung naging escape ko is binge eating. Na I would stuff myself na sobrang lala until na hindi na ako makagalaw and I felt numb. So nangyari yun on and off. Nung first few weeks ng cutting ko. Tapos, after a while, nag-decide ako mag-stop na. Like, tinry ko na mag-stop. Tapos, nung nawala nga si Chanel, after a few weeks or after a week, kasi nung first week, parang, I don't wanna feel anything lang eh. Pero after nun, parang talagang yung feeling ng pagiging sobrang stuffed, yun yung naging escape ko. Yun yung naging parang way ko of making myself feel numb. So yun yung nangyari, and what I did was
nag-seek ako ng help, nag-therapy ako. So, so far, after I decided na mag-therapy, first week talaga parang laking eye-opener na ang ginagawa ko pala is pagka nagdidil ako ng negative emotions, may be frustration, sadness, anger, ang nagiging way ko is parang sinasaktan ko yung sarili ko by binging. Na alam ko yung repercussions ng binging pagdating sa sarili ko. Like, may pressure ako nilagay sa sarili ko na as a bodybuilder and as a content creator. Yung mga pressures na yun, parang sinasaktan ko yung sarili ko on purpose. Kasi mas gusto kong i-harm yung self ko kesa yung mga negative emotions or negative circumstances yung mag-harm sa akin. So, yun yung ginagawa ko. Yun yung parang way ko to escape or to, alam mo yun, ako sa sobrang controlling ko, gusto ko, ako yung mag-dictate ng outcome, which is, ako yung mag-dictate ng, kung pasasaktan lang din ako na lang mananakit sa sarili ko. Basically, yun yung nangyari. So, after nun, yun pala yung nangyari, I decided na, well, hindi siya instant eh. Well, yung realization instant, pero yung pagbago on how I think, yun yung naging process. And up until now, yun yung ginagawa ko. So, parang, paano ko ba ito sabihin? Hindi siya biglaan eh. Yung realizations nandyan, pero yung habits, kailangan mong, like sinasabi ko dito sa channel and sa mga tao na nakikilala ko na into fitness is reps lang yan, practice. So, pinapractice ko na pag may negative emotions, I let them be. I let myself feel it and move on. Na hindi ko na kailangan kontrolin lahat, especially yung negative na mangyayari. So, yun yung nangyari sa binging ko. And I guess now, I'm healthy enough to come back dito sa fitness space kasi, ayun na, I've been cutting for a few weeks. I lost a few pounds and I guess I'm in a good mental state now to do this. And, ayun. Yeah. Bale, ginawa ko tong video na to just to explain kung saan ako mangyari. And second part is to parang give. Sorry, di nakasanay sa camera. But, ayun. Second is to parang sabihin ko ano yung mga mangyayari sa channel na to moving forward. So, guys, marami ako nasulat na possible content. And especially dito sa new space ko, talaga mag-all-in na ako. So, maraming mga content na nakapila in my mind and sa notes ko. So, stay tuned sa mga yon. Siguro one is gagawa ko ng series. So, I will call it, well, placeholder pa lang to. And Sayo series. So, dito, papakita ko yung parang week ko ng training. Or sabihin natin day. Per training day, since nag-film lang din naman ako, I will film myself training and i-review ko yung training session. So, kung nag-fuck up ba ako, kung ano yung mga mali kong cues, kung ano yung mga tama kong cues, i-share ko yun. So, isa yun sa mga series na gagawin ko. Marami akong gagawin, guys, promise. So, sa mga, mga nag-aabang ng Von Campos content, stay tuned. So, ayun, placeholder and Sayo series. Papakita ko yung training session and how I do stuff. And, ayun, one update din pala. Nag-gym na ako sa bar set. So, sa gym na binuo ni Grant. Medyo hassle lang kasi medyo malayo sa work and sa tinitiran ko. But, ayun, wala. Medyo nandun na tayo sa level ng extremes or at least I want to be doon sa level ng mga extreme. Kaya, hinahayaan ko na yung sarili ko to do extreme stuff. Ano pa ba? Ano pa ba ang kulang ko? Siguro balik tayo dun sa
mga negative emotions sa grief. I'm still grieving. Hindi naman siya parang mabilisan na okay na ako, 'di ba? Actually, andito nga yung ano ni Chanel eh, yung kanyang parang remains. Sakit pa din. Doon naman sa binging, siguro sinishare ko to kasi baka mas maganda kung gumawa pa ako ng more videos in the future discussing this or a video in the future discussing this in depth. But basically, gusto ko lang i-share yung pinagdaanan ko sa binging kasi I know sa fitness space medyo common siya. And siguro makatulong yung kwento ko or yung realizations ko sa iba na if ever you're dealing with the same things, just know na kaya nyo yan, kaya natin to lahat. No? Kahit na gaano ka lala, parang let it be and move forward. Ayun lang, let yourself feel and ayun, parang human naman tayo lahat tayo nag-fuck up. Huwag kang matakot magkamali, di ba? Parang kung nagkamali ka, well, syempre hindi mo gagawin on purpose. Pero pag nagkamali ka, ayos lang. Galaw lang, di ba? Tuloy lang. So yun, yun lang siguro for this short video. Siguro, abangan nyo na lang yung mga susunod na videos ko in the future. And kailangan ko pa mag-practice kasi baka hindi na ako ganun ka, alam nyo yun, makapagsalita in front of the camera and I don't know how to edit this. But ayun, more content coming soon. So again, this is Von Campos reminding you to follow your passion. Kahit na 0.1% progress lang everyday, okay lang kasi it will all add up someday. See you on the next one, guys. I'm out. Peace.